Hello, magandang hapon po mga kababayan. Ito naman yung project expose ko. Ititirahin ko yung sino si Marcos noong araw at hanggang ngayon. Bakit hindi sinasauli ni BBM ang mga nakaw na yaman ng pamilya nila? Hoy, mga magnanakaw na Marcos, isauli nyo na po pera ng bayan. Yun lamang po ang aking hiling. At pag ginagawa niyan, sasaludo ako sa inyo. So, ngayon, isa naman ang video documentary na ipepresenta ko sa inyo. At although, very short na ito. Nagpapakita lang kung paano magnanakaw si Marcos Sr. at saka si Imelda Marcos na kanyang asawa. Okay, ito po sila at kung paano ito ay inyo ng matunghayan sa ating programa ganito. Marcos, magnanakaw! Isauli nyo ang mga ninakaw. Ito po. I-presenta natin po. Video file. Video. Ito po. It was during his first term as president when the late strongman Ferdinand Marcos opened his first bank account in Switzerland. Kita nanalo po siya nung presidente noong 1965 na eleksyon. Tinalo niya sa halalan si President Diosdado Macapagal. Ngayon, ito, natagpuan na ng bandang huli. Yung pala, panalo pa lamang noong 1965, ay nagbukas na kagad siya ng bank account number sa Switzerland, sa Swiss. Yan. At the Credit Suisse Bank in Zurich, Marcos kept an account under the name Ang bangko ay Credit Suisse. Okay, ang bangko nakapangalan sa William Saunders. Pero may aka Ferdinand E. Marcos. Yan po nakalagay. William Saunders. The money in the account, $950,000 US. But his salary during his first term as president was... Magkano yung unang hulog? Ulitin natin. Yan, tingnan natin magkano unang... During his first term as president was $5,600. Critics say the bank $5,600 as president. His salary during his first term as president was US dollars. But his salary during the money in the account $950,000 US. But $950,000 US dollars ang unang halaga ng pondo na diniposito ni Marcos sa Swiss Credit Bank. So tandaan niyo yan. Yan muna ang yan ang klaro ha. At hindi niya ito masusuporta ng kanyang kita sa kanyang pagtrabaho, sweldo sa kanyang pagiging presidente, sa kanyang pagiging abogado na hindi naman siya sikat na abogado at lahat na ng pinagkikitaan niya. Pakinggan natin. His salary during his first term as president was only $5,600. Critics say the bank account with the alias William Saunders was just the beginning for the former president. Over the next few years, the late dictator allegedly stole public funds worth billions of pesos. Billions of pesos ang kasunod doon. Nagnakaw na sila. When Marcos and his family fled to Hawaii after People Power won in 1986, they allegedly brought with them over 400 pieces of jewelry, 27 million Philippine pesos in freshly printed notes, and gold bars. International human rights lawyer Ruben Carranza served as commissioner of the Presidential Commission on Good Government from 2001 to 2004. For him, one of the strongest proofs of the ill-gotten wealth of the Marcoses was when Switzerland returned the money from the bank account. Nagdeposito sila sa Credit Suisse o sa Swiss Bank ng $683 million. Compute natin sa peso, magkano ba yan? I-multiply lang natin sa 50 pesos. So, $653 million times 50. 50 na lang. Nakalabas ito 32 billion 650 million pesos. Ganon kalaki ang ninakaw nila na dineposito nila. Yung dineposito lang yan. Marami pa sila ibang ninakaw. Pag tapos ni Marcos na masipa, tinitingnan hindi bababa sa $10 billion ang ninakaw niya sa Pilipinas. Ang mga $10 billion na yung mga inutang ng Pilipinas sa iba-ibang mga bangko na international at kanyang binulsa. Ito po, patuloy natin pakinggan. The Marcoses to the Philippines in 2003. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry
Justice ng Switzerland at nagpirmahan kaming kasunduan na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. $683 million ng time na yun. Since former President Marcos already died in 1989, the Philippine government decided to give a four-feature case against the Marcoses before the Supreme Court. The Philippine Dito natalo ang Marcos government, mga Marcos na pamilya sa Supreme Court forfeiture case. Ibubuksan nga natin yung forfeiture case na yan. At papakita ko sa inyo kung magkano ang napatunayan na dapat nakikitain na lang nila ng mga Marcos. Na patunayan na hanggang na hindi tugma sa kanilang kinikita. Kahit pagsamahin pang kinita na sweldo ni Mr. tsaka ni Mrs. Marcos. Okay. Ito yung kaso na Ferdinand R. Marcos Jr. versus Republic of the Philippines at represented by the PCGG. So, Emilda din ang hiwalay na kaso versus the Republic of the Philippines din. So, itong kasong ito ay na-desisyonan noong April 25, 2012 sa GR number o case number na GR number 189434. So, dito, ipakita ko sa inyo ang kaso mamaya pagkatapos natin presenta ng itong kan. Pero nevertheless, banggitin ko lamang kung magkano ang nanakaw nila. Dito, towards the end ng decision, tatingnan ko. Ito, dali. O, dito na patunayan na ang kinita lamang ng mga Marcos ay ito, may total dito. Kinumpyut ang mga kinita ni Marcos bilang presidente at bilang congressman at mula doon naging congressman siya. At kinumpyut din ang kinita ni Mrs. Marcos at ang layo-layo at hindi tumugma yung 683 million US dollars doon sa Swiss bank. So kaya dahil doon ay nagdesisyon ng Supreme Court ng Pilipinas na ibigay na sa pamahalaan yung perang yun. So, sa ngayon, na nag-uusap tayo, ito lang po ang yung total amount. So, the date contained in the ITRs and balance sheets filed by Marcoses are summarized in Schedule C and D, submitted by the Republic. Schedule A showed that from 1965 to 1984, the Marcoses reported a total income of 16,408,442 pesos or 2,214,484 US dollars. Ganun lang kalaki ang income nila. Pero saan nanggaling? Ang tanong, saan nanggaling ang 683 million dollars na dineposito sa Swiss Bank? Yun na lang pinag-usapan natin. Marami pa po silang ibang ninakaw. So ito pa lang ang hindi nila mapapaliwanag na Marcos. Dahil pa dito sa mga ginanakaw ito, sapat na ba ito na patawarin na lang natin sila at hinalal pa natin ang anak nila, si Bongbong Marcos? Nakakaasar, di ba? O ito, pakinggan natin. On the case. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Some of the properties the Marcoses allegedly owned at the height of their power included the apartments in the exclusive Olympic Towers on 5th Avenue in New York, the 40 Wall Street property in New York, now known as the Trump Building. Trump Building, binili yan ni Donald Trump sa mga Marcos. Several works of art by noted masters such as Pablo Picasso and jewelry pieces estimated to be worth around $8 million. The alleged ill-gotten wealth of the Marcoses is estimated to be around $10 billion. But tracing the Marcos millions has never been easy. For every motion na pinafile ng PCGG halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Gusto ko lang Marcos. pansinin And mo it yung wasn't even abogado. serious motions. Mga abogado, pag ang kliyente nyo kahit magnanakaw, wala na kayong pakialam.
dinipensa niyo si Imelda Marcos. Kada motion na sasampa ng PCGD, nagsampa na sa isa mahigit 100 motion na naman ang pagsagot niyo. Ibig sabihin, bakit tayo mga abogado, bakit ganun ang ugali natin? Kapag may kliyente kayo, hindi niyo sinasaalang-alang kung saan ang galing yung pera na dinipensa niyo. Ito. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Struggles in recovering the Marcos millions, Carranza said history will always have a way in showing the truth. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History always has a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived, and the memories of So those who maraming died. salamat Attorney Ruben Carranza sa dedikasyon mo na pinakita para sa kasong ito at alam ko mahal na mahal mong Pilipinas. Nakikita natin si Attorney Ruben Carranza, batang-bata pa dito. Yung mukha niya napakabata pa. Tapos na siya ngayon. Ito pa rin ang tutok ng kanyang passion at pagkipaglaban ng pera para sa bayang Pilipinas. At hindi man lang siya tumakbo sa kahit anong pwesto na para man lang mabigyan siya ng pagpapugay ng madlang Pilipino para sa kanyang mga ginawa. Uniambang napakalaki po ng kanyang kontribusyon na para mabawi ng Pilipinas ang $683 million mula sa Credit Suisse. Sino naman si William Saunders? Ulitin ko lang, si William Saunders ay pangalan na ginamit ni Mr. Ferdinand Adralin Marcos Sr. na sa pagbukas ng account sa Credit Suisse Bank o sa Swiss Bank. At nagpanggap siya na siya ay si William Saunders. Parang kagaya kay Sara Duterte. Nagpanggap na siya Piatos. So ito si Marcos, yung kay Sara, mapatawad ko yun. Kasi confidential fund yun para sa intelligence operation. Yung kay Marcos, walang confidentiality doon. At ginamit niyang pangalan si William Saunders alias Ferdinand Adralin Marcos Sr. Yan po paano sila magnakaw. Dito, maaari kong sabihin na ginamit din ni si Sara din nagnakaw ng pera gamit ang mga alias names. Pero ganon din ang sinasabi ko para kay Marcos, gumamit siya ng alias name na William Saunders at napakalaki ng ninakaw niya. $683 million na kung titingnan natin sa halaga ng peso ay 32 billion 650 million pesos. Ganun po kalaki. Kaya ngayong eleksyon, tandaan nyo po, ang lahat po ng sinusuportahan ni BBM ay puro magnanakaw din yan. Pag sino magkakampi, pag magnanakaw ang isa, kilala niyo si Bongbong, mga magnanakaw. Ibig sabihin, mga sinusuportahan niya, bang magnanakaw din. Kaya wag na natin anuhin yan. Kaya kung sa kabila din kay Duterte, kung sinusuportahan niya, ay magnanakaw na mamamatay tao pa siya, yan ang reputasyon niya. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya ay ganun din ang ugali. Di ba? So saan pa kayo? Dito kayo sa gitna, magabago iboboto ninyo. Ganun lang kasimple. At wala pa kayong party list, pinapakiusap ko yung bunyog tulungan nyo. Okay? Pagkatapos, kaisa-sang senator candidate ng bunyog, tulungan nyo rin si David De Angelo. Isa po siyang nag-aadika para sa kapaligiran. Maraming salamat po. At hindi na muna ako magbabati.